Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Bago tayo magsimula dito sa ating programa ay kailangan muna natin bumati ng isang magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. At yan diba sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga boss natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po dito sa ating channel. At nandito na naman po ang inyong likod, Boss Rick. Ngayong umaga, kakaiba po ang matutunghayan natin dito sa video na ito sapagkat ito po yung dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-post noong mga nagdaang araw. Kagaya ng sinasabi natin, mayroon tayong pinagkakaabalahan. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po humingi ng paumanhin sa inyo sapagkat hindi po muna ako makakapag-shoutout ngayong araw na ito. Pero huwag kayo mag-alala, sa susunod ng mga video natin, ibabalik natin sa dati yung ating ginagawa dito para basahin ang mga comments at shoutout ninyo. Maraming salamat po sa pangunawa ninyo, kaya tuloy-tuloy tayo. Ngayon, ito na po, mapapanood na po natin sa video ito. Pero bago yan, nais ko lang magpasalamat ng maraming. Siyempre, sa mga pulis ng Dumaguete Police Station. Maraming salamat sa inyo mga sir. Hindi ko lang nakuha mga pangalan ninyo sapagkat sinamahan nila tayo papunta doon sa HPG at syempre pa, kudos at nagpapasalamat tayo sa hepe ng HPG sa Dumaguete City sa katauhan ni Sir Aurelio Lloren Bodo and Company. Nagpapasalamat tayo sapagkat sila po yung tumulong sa atin para po may sagawa natin at matagumpay na makuha natin yung sasakyan. Ito po, sasakyan po ito ha. Sasakyan na doon sa Dumaguete City. Para malaman natin ang kabuuan ng video na ito, panoorin natin ng sabay-sabay. Tara, let's! Biyernes, February 21, maaga kaming umalis ng Cebu papuntang Dumaguete. Ang misyon namin ay para kunin ang sasakyan ng kaibigan na nabalitaan naming naibenta na ron. Kailangan namin pumunta ron sapagkat doon ang location na tinuturo ng GPS na nakakabit sa kanyang sasakyan. Kailangan namin bumiyahe ng mahigit na 4 na oras mula sa Lapu-Lapu patungo sa Santander Port, Cebu. At syempre, pag nasa biyahe ka, hindi mo maiwasang mag-stop over kasi kailangan mong magpahinga, kailangan mong kumain at syempre kailangan mong i-enjoy ang napakagandang lugar na madadaanan mo. Hanapin natin si Panyong, saan ka na banda? Nandito na kami. Mukhang maganda naman ang panahon ngayon at hindi masyadong malalaki ang alon kaya enjoy. Kaya mabilis kami nakarating sa Santander Cebu Port. Hanapin natin si Labrador. Yung isla na yun yung Dumaguete City. Diyan tayo pupunta. Kailangan natin sumakay ng ferry para makatawid tayo doon sa isla ng Dumaguete. This is it. Let's go! Nakasakay na tayo sa ferry boat at mahigit 30 minuto ang biyahe nito patawid doon sa Dumaguete City. Mukhang nakikisama naman ang panahon kaya tara, i-enjoy natin ang biyahe. Excuse me, can I pass? Thank you. Abutan mo lang ang Dumaguete City sa kabilang isla. Malapit lang ang kanilang pagitan mula sa Santander Cebu Port. Ito yung isla. Doon tayo pupunta. Yun doon, punta tayo doon. Yung isla na yan. Tayo pupunta. Ilang saglit lang ay umalis na ang ferry at excited na tayo sapagkat ito ay first time natin makarating doon sa Dumaguete City. Hindi natin alam, wala tayong idea kung ano mangyayari doon. Ang tanging baon natin ay ang gabay ng ating Panginoong Diyos sa ating paglalakbay. Natatanaw ko ng Sibulan Port at doon tayo dadaong. Maya ng konti lang makakarating na tayo. Tumunog na ang busina ng barko at ito na ang hudyat. Napapalapit na tayo sa port ng Sibulan. At ito na nga, nakarating na tayo sa Pantalan at excited na ba kayo? Excited na rin ako kung ano mangyayari sa atin dito. Habang pababa ng barko ay iniisip ko kung paano ako nakarating dito sa lugar na ito samantalang first time ko pala makapunta rito. Kaya pagdating namin sa Dumaguete City, naghanap kaagad kami ng mapagpahingahan sapagkat bukas ay maaga kaming alis para umpisahan ang aming lakad. Shoutout nga pala sa Z Pension House na tinuluyan namin, malinis po, maganda at syempre affordable yung kanilang hotel. Kaya kinaumagahan ay maaga tayong nagising. Syempre nagre-ready na tayo dahil aalis na tayo. Una, pinuntahan namin yung bahay kung saan nandun ang sasakyan na hinahanap namin. Sa pagkakataong ito, may kasama tayong Air Force na kaibigan ng may-ari ng sasakyan at connected doon sa nakabili ng sasakyan. At natuntun na nga natin ang bahay at nandun nakita natin yung sasakyan na nakapark sa labas. Pagkatapos mag-usap ng may-ari ng sasakyan at yung nakabili ng sasakyan ay nagpasya kaming pumunta sa police station para humingi ng tulong. Pagdating namin sa police station, inasikaso naman kami at shoutout nga pala sa mga police Dumaguete Police Station at sinamahan kami papuntang HPG. Kudos sa inyo mga sir at iniskortan nyo kami papunta ng HPG. Hindi ko lang nakuha ang mga pangalan ninyo. Maraming salamat po. Car na kasama natin. Yan, kasama natin yan. Nandun yung kasama natin sa mga kapatid.
Kaya nagpasya tayong pumasok sa loob at dito nga nakilala namin si Sir Aurelio Lloren Bodo, ang hepe ng HPG Team Dumaguete. At pagkatapos marinig ni Sir Aurelio Bodo ang panig namin, nagpasya siyang tatrabahuin niya at hindi siya nangangako, at syempre antayin na lang daw namin ang tawag niya para kunin ang sasakyan. Kaya nagpasya kaming bumalik na muna sa Cebu at antayin na lang ang tawag ni Sir Aurelio Lloren Bodo. Kaya umuwi kaming baon-baon ng pag-asa sa sinabi ni Sir Bodo. Cebu! Kaya hindi na tayo nag-aksaya ng panahon at in-enjoy natin ang mga lugar na nadadaanan natin sapagkat napakaganda talaga ng tanawin dito sa Cebu City. At lumipas lang ang ilang araw ay tumawag na nga si Sir Bodo sa may-ari ng sasakyan na pwede nang kunin at nandun na sa kanyang mismo ang sasakyan na hinahanap namin. Kaya dali-dali kami bumalik ng Dumaguete at ngayon nga ay araw ng Huwebes, February 27, 2025. Excited na ako at syempre lalo na yung may-ari ng sasakyan para makuha niya na yung kanyang pag-aari. At kodo sa iyo, Sir Lionen, at napakabilis ng responde mo. Hindi namin lubos maisip na ganun lang kabilis at kadali ang aksyon na ginawa ni Sir Aurelio Bodo. Kaya habang nasa barko pa lang gustong-gusto na naming bumaba sapagkat gusto na naming makita, lalo na sabi ng may-ari namimiss niya na yung kanyang sasakyan dahil nga 5 buwan ito nawalay sa kanya. At naintindihan naman natin yung kanyang nararamdaman sapagkat magpahanggang ngayon ay siya pa rin ang nagbabayad sa bangko. Labas na tayo. Labas tayo. Yan. Alam nyo na yan kung ano yan. Diyan tayo kakain. Tara, samahan nyo ako. Kaya pagkatapos naming kumain ay dumiretso na agad kami sa opisina ni Sir Bodo. At habang papasok tayo sa kanyang opisina, hindi natin maiwasan ang kabahan. Nakabahan ako, na excited kasi hindi ko akalain na ganito kabilis ang aksyon na gagawin ni Sir Bodo. Ngayon, nandito na tayo sa loob ng opisina ni Sir Bodo. Nag-uusap na sila ng may-ari ng sasakyan. At of course, si Sir Bodo, kausap nila yung may proseso kasi na kailangang sundin bago i-release yung sasakyan. Pero napansin ko sa kanya habang inasikaso niya kami, nagli-lecture pa siya ng mga intern na graduating students. At ito na nga ang pinakamagandang balita. Mission accomplished, Sir Bodo. Ito. Oh. Picture tayo sa mga The best. The best Dumaguete. The best. Oh. Ito yung may-ari ng ano. Ito yung may-ari ng sasakyan. Tapos na-recover ni Sir Bodo. Kudos. Maraming salamat po. Galing. Bodo. Sir, maraming salamat sir ha. Pildir na eh. Pildir. Pildir na lang sa dito. Picture natin sa mga... Dito natin malalaman kung gaano kapait yung ano nila dito. Ayun si Sir. O yun o. Oh, pinigyan pa kami ng meron pang kape at tinapay dito. Ito yung may-ari ng sasakyan. So, tingnan mo. Dito kami. Sir, ayun yung kasama niya. Pakita ko kayo. Iba-vlog ko ito. Appreciate natin yung ginawa ni Sir. Galing. Talulo. Mission accomplished. Na tayo. Pisina. Puntahan natin yung sasakyan. Puntahan natin. Fully recovered. Mission accomplished. Mission accomplished ang sasakyan sa tulong ni Sir Bodo. Galing. Bodos. Ito yung mga tao na dapat pasalamatan. Dapat pasalamatan. Fortuner. Ito yung sasakyan, no? Ito. Ayan na. Ayan na. Oh, ito yun. Yan, oh. Oh. Yan, oh. Ayun, may-ari. Hello! Ayun, oh. Oh, diba? Come back again. Oh. Yes! Pare, anong masasabi mo dito kay Sir Bodo? Ay, maraming salamat talaga Sir Bodo sa HPG dito sa Dumaguete. Grabe laki ng tulong nilang Galing. binigay sa amin, Sir. Galing. Grabe. Galing. Galing talaga. Tago sa puso. Puso, kayo, kung nandito na sa kanya yung ano, Sir, masasabi mo sa sasakyan mo, nakuha mo na. Lalong gumagwapo eh. Oh, di ba? Umugi, oh. Galing, oh. Oh, di ba? Okay na. So, ready na. Ready na. Ready na. Galing. Kodos, Sir Bodo. Galing. Papasukin natin itong sasakyan na ito. Ito yun. Ha? Ito yung ano, ito yung na-recover ni Sir Bodo na nagpatulong tayo dito sa HPG dito sa Dumaguete. In behalf of Sir Bodo, talagang galing. Pasukin natin. Tignan natin sa loob. Tara. Ito. Oh. Ito yung ang ano dito, ang termino dito, parang nakarnap na ito eh. Ngayon, sa tulong ni Sir Bodo,
na HPG dito sa Dumaguete City. Saludo sir, talagang kaya kami sumama dito eh. Actually pwede na kaming di sumama dito, pero dahil sa gusto namin magpasalamat ng personal kay Sir Bodo, talagang sumama kami rito para lang mapasalamatan siya heartily. Talagang ang galing. Saglit lang, pumunta kami dito Sabado ha, Sabado kami pumunta dito last week. Tapos Linggo may development na. Linggo, dinala ka agad dito yung sasakyan. Ito yun. Kaya wala na masabi. Wala na masabi. Puro papuri. Talagang pupurihin natin ang mga taong kagaya ni Sir Bodo. Ito yung mga tao na talagang maging modelo. At syempre nagkwentuhan kami saglit. Nalaman natin kung bakit ganyan ang kanyang ugali. Napakagaling magserbisyo ng tao na ito. Saludo! Hindi matapos-tapos. Todo sa'yo, Sir Bodo. Maraming salamat po. O, diba? Ang ganda ng resulta ng ating lakad. At syempre pa, papasalamat tayo unang-una sa Panginoong Diyos sa kanyang paggabay sa atin at syempre sa mga taong kinasangkapan niya para may sakatuparan natin itong ating tagumpay na pagkuha ng sasakyan ng isang kaibigan natin. Syempre, ulit-ulitin natin dito. Kodo sa iyo, HPG Chief Sir Aurelio Lloren Bodo and Company. Sila po talaga ang may malaking papel dito sapagkat kagaya ng napanood natin sa video, wala po siyang sinayang na oras para gampanan yung kanyang tungkulin bilang isang alagad ng batas at ng masolve at maging matagumpay ang pag-rescue ng sasakyan ng isa nating kaibigan. Kaya muli po, Sir Lloren Bodo, maraming salamat po at sa susunod ng mga video natin, ipapakita natin naman dito kung ano naman ang damdamin ng may-ari mismo ng sasakyan. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Kasama natin ang mga taong kagaya nito.